na ang Maynila ay mayroon ding mga hoodlum, gangster at kaaway ng batas na gaya ni Asyong Salonga. Sinasabi ko lang ho sa inyo ang totoo. Dahil ako nalulungkot, ba't sinasa pelikula ang buhay ng isang gangster. Ito yung Asyong Salonga, baka hindi nyo alam. Nasintensya nito, bumuga sa City Jail, naaresto sa illegal possession of firearms, robbery with homicide, at iba-iba pa. Pita ko ang record hanggang sa napatay siya nung kanyang kaaway sa kanilang partihan sa pang-hold up. Yan o, ang tunay na Asyong Salonga. Ngunit sa araw na ito, ng Supremo ng Katipunan ay higit nating nais ipagparangalan ang mga bayani ng Maynila na naghandog ng kanilang buhay at talino para sa kalayaan, kapayapaan at kaunlaran ng ating lungsod. At ng buong bansa, pangunahing modelo sa bagay na ito ang mahal nating si God Andres Bonifacio. Kung hindi ho naghimagsik si God Andres Bonifacio sa Pugad Lawin, baka hanggang ngayon nasa ilalim pa tayo ng mga Kastila. Alam natin, marami tayong mga bayani ng bayan na ang kanilang pinapangaral, wag muna. Wala tayong mga sandata. Ang mga Kastila, may mga kanyon, may mga rifle, at ang hawak lang ninyo, mga gulok, mga sibat. Ngunit, tumayo si God Andres Bonifacio. Ang sabi niya, kung hindi ngayon, kailan pa? O kaya po, sinira niya ang sedula doon sa Pugad Lawin, Quezon City, at inumpisahan na ang himagsikan na kumalat sa ating buong bansa. Ikalawa, pinatunayan ni Andres Bonifacio at nang ipinatur niya ang Katipunan ng Maynila ay pinakadakilang lungsod ng Pilipinas. Higit kaysa limang matatandang syudad na itinayo ng mga Espanyol noon. Ang Maynila ang nagdulot ng mga anak ng pagbabago sa lahat ng larangan ng buhay, mula sa mga manunulat, siyentista, abogado, doktor, negosyante, at iba pang profesional na naglingkod sa ating bayan hanggang sumiklab ang himagsikan 1,876. Ang dating katakailangan ng Maynila ang kailangan muli nating ibantayo. Noong paraw, 1,571, sabi ng isang historiador na Amerikano, Manila was the world's first global city. Nagtatagpo daw sa ating lungsod at ang iba't ibang lahi at negosyo ng Asia, Amerika at Europa. Nang pupunta dito ang mga Chino at Hapones para maipadala ang kanilang mga kalakal sa Mexico at Espanya. Nakararating naman dito ang mga Meksikano, mga komersyanteng Europeo at kahit mga Aprikano para makapagnegosyo at makipagsapalaran. Dahil ito ang sentro ng kolonyalismong Espanyol at nagpatuloy na sentro ng gobyernong Amerikano at ng kasalukuyang Republika, nagmumula sa Maynila ang mga bagong patakaran at kahit ang anumang bagong uso at moda sa pamumuhay ng buong kapuluan. Ngunit natatakpan din ng modernong kabuhayan ng ating mahal na lungsod. Mamaya, papakita sa inyo yung ating katutubong sayaw at katutubong awit. Hindi ho yung uso ngayon na Gangnam Style na hindi natin malaman kung nag-exercise, kung nag-jogging dahil palukso-lukso. O mamaya, makikita nyo ang ating sariling sayaw. O kayo mga teenager dyan, sa tabi muna nyo yung Gangnam Style, baka mapalian kayo ng buto. Dinagsa tayo ng mga dumayo mula sa probinsya
na hindi naman natin mabigyan ng angkop na trabaho at tirahan. Pinagpugaran tayo ng mga kriminal. Mula sa gaya ni Asyong Salonga hanggang sa mga sindikato ng droga. Kaya sinasabi ko ngayon na kailangan muli nating ipantayog ang dating kadakailaan ng Maynila, ang mahal natin lungsod. Gamitin nating halimbawa si Gat Andres Bonifacio. Hindi lamang iyon. Ibayag natin ang pagmamahal kay Bonifacio sa pamamagitan ng higit na masigla at higit na masidhing paglilingkod sa ating lungsod. Isang malinis, marangal, wagas at masinop na paglilingkod. Hindi pagsasamantala sa pwesto o magpapayaman sa pwesto. Nananakawin ang kwarta ng bayan. Hindi po yan ang Maynila. Ang totoo, ipagdiriwang natin ay ka-150 taon na kapanganakan ni Bonifacio sa darating na taon, 2013. Paghahandaan natin ito, hindi lamang sa pamamagitan ng paghahanda ng higit na marangal na palatuntunan para sa Supremo ng Katipunan. Paghahandaan natin ito sa pamamagitan ng isang bagong programa para ibalik ang kadakilaan ng Maynila. Alam kong si National Artist Virgilio Almario, yung pong nakasombrero na naroon kanina, at ang Lira ay may mga planong pangkultura na para sa Andres Bonifacio 150. Kasama nila ako at lungsod ng Maynila sa naturang plano. Ngunit higit na nais kong pangunahan ang plano para sa bagong Maynila. Nais ko kayong anyayahan lahat upang maglaan ng isip, pagod at talino upang tulungan ninyo akong ibalik ang kadakilaan ng ating lungsod. Maging mga bagong anak ng pagbabago, tayong lahat. Mabuhay si Gat Andres Bonifacio. Mabuhay ang dakilang Maynila. Salamat po.